pag-ibig laging nananatili. Purihin ka o Yahweh, purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Umawit po tayo ng buong galak sa Panginoon. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti. At ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Noon, ngayon, kailanman. Patuloy po natin panghawakan ang pangako ng Diyos sa atin na hindi tayo iiwan, hindi pababayaan man. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muugat siyang kublihan ko, O Diyos, magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Sabihin po natin sa Panginoon. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muugat siyang kublihan ko, O Diyos, magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan,
pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Wow, ikaw ang lahat sa akin. Wow. Diyos, noon pa man, pangako mo tipan, dakila at tapat. Pinatunayan mong mga pangako mo ay gagawin mo. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo at tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka, tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka, tapat sa akin. Diyos ng kailanman, mundo'y lumipas man, di ka magwawakas. Sa lahat ng panahon, ika'y naging tapat sa mga pangako mo. Dumaan man ang anumang bagyo, ako'y hawak mo at tiwala ang buong puso ko sa pangako mo. Dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka, tapat sa akin. Sa silangan hanggang kanluran ay pupurihin ka. Dakila ka, tapat sa akin. Dakila ka. Maaari po ba natin itaas
pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Jesus. Ikaw lamang, Isang mapagpala, maganda at masayang umaga po sa ating lahat. Pakitingnan nga po yung katabi niyo kung masaya siya. Pakitingnan niyo na rin kung maganda at pogi yan. So lahat po tayo ay may mga encounters. May mga taong nakakasalamuha tayo at mga taong dumaan at nag-iwan ng marka sa buhay natin. May mga karanasan na humuhubog po sa atin at may mga sandali na hindi natin malilimutan. Pero sa lahat po ng ito, walang hihigit sa encounter natin sa Diyos dahil ito po ang nagbabago ng ating puso at buhay. Ang bawat pakikipagtagpo po ng Diyos sa kanyang mga anak ay may dahilan, may direksyon at may misyon. We are still on our theme for this month, Encounter God. At recap lang po ng mabilis. Sa unang linggo po, kay Pastor Obet na pag-aralan po natin ang tungkol sa life encounter with God. Ito po ang panimulang karanasan kung saan po nagsimula ang ating ugnayan sa Kanya. Kung paano pong ang Diyos ay personal na kumilos sa ating pong buhay. And last Sunday po, through Pastor James naman, napakinggan po natin yung life-changing encounter na kapag tunay nating naranasan ng Diyos, binabago niya hindi lang ang ating sitwasyon, kundi po ang ating buong pagkatao, ang ating puso, ang ating isipan at direksyon. At ngayon po ay darako tayo sa isang panibagong antas po ng pakikipagtagpo sa Diyos. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, ang life-serving encounter. Sapagkat ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi po nagtatapos sa damdamin o karanasan lamang. Dahil kapag nakaharap po natin siya, hindi lang po natin nararamdaman ang kanyang presensya, kundi ito po ay nagtutulak sa atin tungo sa paglilingkod at pagsunod sa kanyang tawag. Bago po tayo pumalaot, inaanyayahan ko po kayong manalangin muna tayo. Sandali. Ama, dakila naming Diyos, sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyo ng may kapakumbabaan, ng may masayang puso, Panginoon, at pasasalamat dahil sa patuloy na kabutihan mo po sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil tinipon mo po kaming muli sa gawain na ito. At dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos. At dalangin ko nga po, Panginoon, na makatagpo ka ng lahat ng iyong mga anak na naririto. Maranasan, maramdaman ang iyong banal na presensya habang sila po ay nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Kaya samahan mo po kami, Banal na Espiritu, buksan mo ang aming mga puso at aming mga isipan at nawa nandoon ang kahandaan na tanggapin lahat ng iyong mga salita. Anumang distraction sa umagang ito, amin pong pinapalayas sa pangalan ng aming Panginoon Hesus at tulungan mo kami, Panginoon,
na ang aming mga pansin ay itoon lamang sa iyo. Salamat po, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So muli po nating basahin ang salita ng Diyos. Nasa Exodus 3, verses 1 to 12 pa rin po tayo. Ang tagpo kung saan po unang nakipagtagpo ang Diyos kay Moises sa nagliliyab na puno. Atin po itong basahin. Samantala habang nagpapasol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai. So mamaya po babanggitin ko yung Horeb, parehas po yan ng Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko nga mabuti kung bakit hindi yon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hibita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Pwede po ba sabay-sabay tayo doon sa verse 12? Ang sabi po dyan, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako. Kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, ang sabi po ng Diyos. So purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. We all know po na si Moses po ay simpleng pastol lamang, nag-aalaga po ng mga tupa ng kanyang biyanan na si Jethro. Nakaranas po siya ng isang makapangyarihang pakikipagtagpo sa Diyos. Isang ordinaryong araw lamang iyon, walang inaasahang kakaiba. Ngunit doon mismo, sa gitna po ng kanyang pang-araw-araw na gawain, ipinakita po ng Diyos ang kanyang presensya sa pamamagitan po ng isang nagliliyab na halaman o puno na hindi po nasusunog. At doon po nagsimula ang life-serving encounter po ni Moises. Isang pakikipagtagpo na nagbago po ng kanyang direksyon, ng kanyang layunin at pananaw at nagtulak sa kanya upang maglingkod. At mula po sa tagpong ito, nais kong ipaabot ang mensaheng ito. Ang ating pong proposition ay, kapag tunay nating nakatagpo ang Diyos, ang karanasan pong iyon ay hindi nagtatapos sa emosyon, kundi nagbubunga ng misyon. Isang buhay na inialay para sa kanyang layunin. Ganyan din po sa atin. Kapag tunay tayong nakipagtagpo sa Diyos, hindi po ito basta karanasang nakakaantig lamang, kundi ito po ay karanasang nag-uudyok sa atin na tumugon. Because when we truly encounter God, our lives will never be the same again. Nagbabago po ng buhay ang Diyos. Amen po ba? Our God is a God who transforms lives. Hindi na po mananatiling pareho ang ating buhay. He meets us where we are. Nakikipagtagpo po siya sa atin kung nasaan po tayo, but He never leaves us the same. When we encounter Him, change is inevitable. Kapag tunay po nating naranasan ang presensya ng Diyos, tiyak na may magbabago.
May mababago sa ating puso. May gagalaw sa ating loob. At may tatawagin po siya sa atin upang sundin po ang kanyang direksyon. Tulad po ni Moises. Mararanasan din natin na ang Diyos ay kikilos upang kunin ang ating atensyon. Baguhin ang ating puso at bigyan po tayo ng panibagong direksyon sa buhay. Kaya sa umaga pong ito, ating pagninilay-nilayan ang tatlong katotohanan tungkol po sa life-serving encounter with God na makikita po sa buhay ni Moses sa binasa po natin sa Exodus chapter 3. Una po, an encounter that captures attention. Pakikipagtagpo po na kumukuha ng atensyon. Doon po sa verses 2 hanggang 3, ang sabi po doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi yun natutupok, gayong nagliliyab. So mapapansin po natin na bago pa man magsalita ang Diyos kay Moises, ipinakita muna niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng isang nagliliyab na puno na hindi nasusunog. Sa simple pong larawan na iyon, ipinakita po ng Diyos na marunong siyang kumilos upang makuha po ang ating pansin. Hindi po siya isang Diyos na nakaupo lang sa trono at nanonood sa atin. Siya po ay Diyos na buhay, kumikilos at gumagawa ng paraan upang ipakita po ang kanyang presensya. Ang Diyos po na ating sinasamba ay Diyos ng atensyon. Amen po ba? Hindi po siya mahirap pansinin. Sapagkat kapag siya po ay kikilos, walang makapipigil sa liwanag ng kanyang kalwalatian. Ginamit po niya ang apoy, simbolo po ng kanyang kabanalan, ng kanyang presensya at ng kanyang kapangyarihan. Upang ipakita na ang kanya pong presensya ay buhay at hindi kailanman nauubos. Ang apoy ay nagniningas, ngunit hindi nauubos. Gaya po ng Diyos na walang hanggan, tapat at patuloy na kumikilos. Makikita po natin dito na ang Diyos po ang unang kumilos upang tawagin po si Moses. Hindi po si Moises ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos po ang unang naghanap kay Moises. At yan po ang katangian ng ating Panginoon. Siya ang nangunguna sa bawat encounter. Tayo po ay tinatawag niya, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil nais po niyang ipahayag ang kanyang layunin sa atin. Dahil kapag nakikipagtagpo ang Diyos, siya po ay laging may layunin. Amen po ba? At kapag po ang Diyos ang kumilos upang ipakita ang kanyang sarili, wala pong makakapagwalang bahala. Ang kanya pong pagkilos ay makapangyarihan. Ang kanyang presensya ay kapansin-pansin. At ang kanya pong layunin ay malinaw. Na tayo ay kanyang lapitan upang ipahayag ang kanyang plano. Church, ganito po kumilos ang Diyos. Madalas, ganito rin po kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kumikilos po siya upang agawin ang ating pansin, ang ating mga atensyon. Minsan sa gitna ng mga ordinaryong araw, bigla po siyang kikilos sa pamamagitan ng kakaibang pangyayari o di inaasahang sitwasyon na magpapatigil sa atin na biglang nagiging daan para tayo'y mapaisip. Maaari pong ito'y isang problema na hindi mo inaasahan. Minsan isang panalangin o isang tao, ipaparamdam niya na, anak, pansinin mo naman ako. Dahil hindi ka pwedeng magkaroon ng tunay na encounter kung abala ka pa rin sa sarili mong mundo. Kaya minsan, kailangan ng Diyos na sunugin ang isang puno sa ating buhay upang tayo ay tumigil at tumingin sa Kanya. At katulad po ni Moises na huminto at nagsabi, doon po sa verse 3, ang sabi niya, titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi yun natutupok gayong nagliliyab.
Nais din po ng Diyos na huminto tayo sa ating mga ginagawa upang pansinin siya. Sapagkat minsan po, sa sobrang pagkaabala natin sa ating mga daily routine, hindi na po natin napapansin na ang Diyos ay nandoon pala, kumikilos, nangungusap, naghihintay. Kaya tandaan po natin ito mga kapatid. Ang bawat hindi inaasahang karanasan ay maaari pong burning bush moment mo. Ibig pong sabihin, ang bawat kakaibang sitwasyon ay maaaring paraan ng Diyos para tawagin po ang ating pansin. Ang sarili nating burning bush na nagtutulak sa atin tungo sa mas malalim na ugnayan natin sa Kanya. Mga kapatid, baka po may mga pangyayari sa buhay mo ngayon na hindi mo maipaliwanag. Mga bagay na tila hindi ayon sa plano mo. O mga sitwasyong parang, bakit Lord? Ngunit tandaan po natin, wala ni isa mang pangyayari ang aksidente po sa kamay ng Diyos. Minsan, ginagamit niya ang mga kakaibang pagkakataon para pahintuin ka, mapaisip ka, at para mapatingin muli sa Kanya. Baka ang pagsubok mo ngayon na hindi parusa. Baka iyon po ang paraan ng Diyos para kunin ang iyong pansin. Baka ang tahimik na sandali ng iyong buhay ay hindi kawalan. Baka iyon po ang sandali na naghihintay ang Diyos na makausap ka. Kaya kung nararamdaman po natin na tila may ipinapakita o may ipinapahiwatig ang Diyos sa atin, huwag nating palampasin. Be like Moses. Stop, look, and listen. When God captures your attention, don't ignore Him. Respond. Sapagkat ang bawat sandaling ginagamit ng Diyos para kunin ang ating atensyon ay simula ng mas malalim na pakikipagtagpo sa Kanya. At kapag nakuha na po ng Diyos ang ating atensyon, hindi po doon nagtatapos ang Kanyang layunin. Kapag tayo'y lumapit na sa Kanya, sisimulan niyang baguhin, hindi lamang po ang ating direksyon, kundi pati ang ating mga puso. Kaya ang pangalawang katotohanan po ay an encounter that convicts the heart. Ang pakikipagtagpo na nagpapaantig ng puso. Doon po sa verses 4-6, ang sabi po dyan, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sa talata pong ito, tinawag po ng Diyos si Moises mula po sa nagliliyab, sa gitna ng nagliliyab na puno. So makikita po natin dito na ang Diyos na lumalapit upang ipakita ang kanyang presensya ay siya ring Diyos na nagpapahayag ng kanyang kabanalan. Ang tunay po na pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi lamang po nakakapanabik, kundi nakakapangilabot po sa harap ng kanyang kabanalan. Ito po ang sandali na ang puso po ni Moises ay nakaranas ng matinding pagkaunawa kung sino po ang Diyos na kanyang kaharap. Ang Diyos po na ating sinasamba ay banal, marangal at karapat-dapat sa takot at paggalang. The God we worship is worthy of reverence and awe. Palakpakan po natin si Lord, deserve po niya. Kapag siya po ay nagpakita, hindi po niya hinahayaan na manatili tayong kagaya ng dati. Ang kanya pong presensya ay nagdadala ng conviction. Ano po ibig sabihin nun? Isang malalim na paggising sa ating puso na tayo ay makasalanan. Tayo ay mahina at lubos na nangangailangan ng kanyang biyaya. Kaya't ang tugon po ni Moises ay hindi kayabangan, kundi pagpapakumbaba. Tinanggal po niya ang kanyang sandalyas.
Tanda ng kanyang paggalang, pagsuko at pagkilala na ang lugar po na iyon ay banal dahil naroroon po ang Diyos. Sa sandali pong iyon, ang puso po ni Moises ay nabago at nagkaroon po siya ng conviction. Napagtanto po niya na hindi siya karapat-dapat humarap, no? Tumayo sa harap ng banal na Diyos. Kaya po siya'y natakot at tinakpan po niya ang kanyang mukha. Bago po gamitin ng Diyos si Moises sa kanyang misyon, kailangan muna siyang linisin at baguhin ang kanyang puso. Hindi po siya agad pinadala ni Lord para sa gawain. Unang ginawa po ng Diyos, sabi nga, ginawang banal ang kanyang puso bago ginamit po ang kanyang kamay. Bago po dumating ang go, dumating po muna ang stop and listen. Bago po ang komisyon, may conviction po muna because conviction comes before commission. Makikita po natin dito na ang unang layunin po ng Diyos ay hindi agad ang trabaho, kundi ang pagbabago. Mga kapatid, ganon din po sa atin. Bago po tayo gamitin ng Diyos sa anumang ministeryo o misyon, nililinis muna niya ang ating puso dahil hindi po tayo pwedeng gamitin ng Diyos ng may maruming puso. Minsan, pinapadaan po tayo sa mga sitwasyon na mahirap, hindi dahil pinaparusahan po tayo, kundi dahil pinapanday po tayo. Ang conviction po ay hindi para hiyain tayo. Ito po ay paraan ng Diyos upang ihanda tayo para sa mas malaking layunin. Kaya kung nararamdaman niyo po na kinakausap kayo ng Diyos tungkol sa isang bahagi ng inyong buhay, isang kasalanan, isang maling ugali, o isang aspeto ng inyong puso na kailangang ayusin, wag po natin siyang iwasan. Sapagkat kapag may conviction, may layunin po ang Diyos. Amen po ba? Conviction means God still cares enough to us. Ang sabi nga po, sapat po ang malasakit ng Diyos upang ituwid tayo. At kapag nagpapasako po tayo sa kanyang conviction, doon po tayo nagsisimulang maging karapat-dapat para sa kanyang komisyon. Kaya bilang hamon po sa atin, huwag po tayong matakot sa conviction. Ito po ay tanda na buhay pa ang ating puso sa harap po ng Diyos. Let God purify us before He sends us, because the cleansing always comes before the calling. Hayaan po nating linisin tayo ng Diyos bago tayo suguin. Sapagkat ang paglilinis po ay laging nauuna bago ang ating pagkatawag. Matapos pong linisin at hubugin ng Diyos ang puso ni Moises, hindi doon po nagtapos ang kanyang layunin. Dahil ang bawat pusong nahubog at nilinis ng Diyos ay handang gamitin para sa kanyang gawain. Kapag po may conviction, may pagkakataon na magsimula ng komisyon. Ibig pong sabihin, ang pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi po lamang tungkol sa personal na pagbabago at pagpapakumbaba, kundi tungkol din sa pagkilos at paglilingkod ayon po sa kanyang plano. Kaya dalangin ko po ng biyaya at pagpapala na hayaan po nating ipuin at baguhin po ng Diyos ang ating puso upang magamit niya tayo sa kanyang layunin. Mga kapatid, matapos pong makuha ng Diyos ang atensyon ni Moises at pagkatapos niyang ipuin at linisin ang kanyang puso sa kanyang banal na presensya, hindi po doon natapos ang encounter. Sapagkat kapag nilinis ng Diyos ang puso, laging may layunin. Nililinis po niya tayo, hindi lang para maging matuwid, kundi para maging handang gamitin. Ang tunay po na encounter hindi lang po nagtatapos sa pag-iyak, kundi sa pagtugon. Kaya po mula sa pusong napukaw, ngayon po ay tatawagin ng Diyos ang pusong handang sumunod at maglingkod. Kaya ang ikatlo po nating punto ay,
An encounter that commissions for mission. Pakikipagtagpo na nagbibigay ng misyon. Ang sabi po doon sa verses 10 to 12, makikita po natin dito kung paano niyahayag ng Diyos ang kanyang misyon kay Moises. Basahin na po natin. Sabi po dyan, kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayan Israel mula sa Ehipto? Verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, ang sabi po ng Diyos. Dito po natin makikita yung rurok o yung climax po ng encounter po ni Moises. Hindi lang po siya pinatahimik ng Diyos, hindi lang siya pinabago, kundi siya po ngayon ay isinusugo. God calls us not just to worship, but to work. Not just to feel His presence, but fulfill His purpose. Hindi lamang po tayo tinawag ng Diyos para sumamba, kundi para gumawa. Hindi din po para maramdaman lamang ang kanyang presensya, kundi para tuparin ang kanyang layunin. At ito po mismo ang nangyari kay Moises. Mula sa isang ordinaryong pastol, ginawang sugo ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Mga kapatid, mga magulang, kapag po ang Diyos ay tunay nating nakatagpo, hindi ka mananatiling nakaupo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi daw nananatiling nakaupo. No? Alam niyo po, tutugon ka, lalakad ka sa kanyang tawag. Hindi lang natin sasabihin na, Lord, bless me. Kundi, Lord, use me. At kung paano sinugo po ng Diyos si Moises, ganon din po niya tayo sinusugo ngayon sa kanyang misyon. At narito po ang 4 na katotohanan na dapat po nating maunawaan sa pagsugo po ng Diyos. Una, God's encounter is a call to go. Ang sabi po dun sa verse 10, ngayon, humayo ka. Ang sabi ng Diyos kay Moses. Kapag po ang Diyos ay tumawag, ito ay malinaw. The call is clear. Walang kalituhan, walang pag-aalinlangan, may direksyon at layunin. Hindi po niya sinabi kay Moises na, Moises, sige, pag-isipan mo muna ha. Pag-isipan mo muna. Kundi ang sabi po ng Diyos ay, ngayon, humayo ka. Ang tawag ng Diyos ay hindi lang po para sa mga handa, kundi para sa mga handang sumunod. Amen po ba? Kasi minsan, hindi po natin kailangang maintindihan muna ang lahat bago sumunod. Kailangan lang po nating magtiwala na alam ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. Amen po ba? Kapag ang Diyos po ang tumatawag, hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Sapat na ang kanyang sinabi na, humayo ka. At ang tawag po ng Diyos ay may urgency. Hindi po sinabi ng Diyos kay Moises na, Moises, balang araw. Hindi rin po sinabing bukas. Hindi rin niya sinabing kapag handa ka na. Ano po ang sinabi ng Diyos? Ngayon. Now. Sabihin mo sa katabi mo, now. It means the call is urgent. At kapag dumating po ang tawag ng Diyos, hindi po ito pwedeng ipagpaliban. When God says go, it means go. Not later, not someday, but now. Sapagkat ang bawat araw po na lumilipas ay may kaluluwang naghihintay sa kanyang kaligtasan. Kapag may aksyon po na kailangang gawin, ang faith po ay hindi lang pakikinig, kundi pagtugon. The call requires obedience. Ang tawag po ng Diyos ay hindi natutupad sa pagkatakot, kundi sa pagsunod.
Hindi po sapat na alam mo ang kanyang tawag. Kailangan mo itong lakaran. Para po itong navigation app. Hindi ka makakarating kung nakatingin ka lamang sa mapa. Kailangan mong umusad para maipakita sa iyo ng Diyos ang susunod na direksyon. And the call is personal. Pansinin po natin, susuguin kita. Ang sabi po kay Moses, hindi ibang tao, hindi grupo, kundi si Moses mismo. Bawat isa ay may kanya-kanyang mission field. Maaaring ito ay pamilya mo, school mo, opisina mo, o ministry mo. Ang Diyos po ay may misyon sa mundo. Amen po ba? At tayo po ay bahagi ng planong iyon. Sabihin mo sa katabi mo, bahagi ka ng plano ng Diyos. Bakit? May Egypt din po sa paligid natin. Mga lugar ng kadiliman na gustong liwanagan ng Diyos sa pamamagitan mo. Ang tanong, handa ka bang sumagot sa tawag ng Diyos na humayo ka? Pakisagot po yan sa inyong sarili. Kasi hindi lang po si Moses ang tinatawag ng Diyos. Tinatawag din po niya tayo ngayon. Ngayon, hindi bukas, hindi po bahalang araw, kundi ngayon. Ngunit gaya po ni Moises, madalas din nating marinig ang tawag ng Diyos at magtanong, Panginoon, sino ba ako? Who am I, Lord? Dahil minsan, habang malinaw po ang tawag ng Diyos, mas malakas po ang boses ng ating takot. At dyan po natin makikita ang susunod na katotohanan sa pagsugo po ng Diyos. The fear of inadequacy. Takot na hindi sapat. Sumagot si Moses dun sa verse 11, sabi niya, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Kapag tinawag po ng Diyos ang isang tao, kadalasan ang unang tugon ay hindi agad, yes, Lord. Kundi, sino ako, Lord? O kaya, ba't ako? Ito po ang natural reaction ng isang pusong marupok at takot magkamali. Si Moises po, dating prinsipe ng Ehipto, ngayon isang pastol sa disyerto, isang fugitive, isang tao ng kabiguan. Kaya nang marinig niya ang tawag ng Diyos, ang una pong pumasok sa isip niya ay ang kanyang nakaraan, ang kanyang kakulangan at ang kanyang kahinaan. Minsan, hindi tayo natatakot sa tawag ng Diyos dahil mahirap ito. Natatakot tayo dahil alam natin kung sino tayo. Ang ating mga nakaraan, kahinaan at takot ay nagiging dahilan para hindi natin makita kung sino ang kaya nating maging sa kamay ng Diyos. Marami po sa atin, gaya ni Moises, may tinig ng Diyos na tumatawag, pero may tinig din ng kahapon na bumubulong. Hindi mo kaya yan. Wala kang kakayahan. Hindi ka karapat-dapat. Pero tandaan po natin ito. Ang Diyos po ay hindi tumitingin sa ating kahapon, kundi sa kanyang layunin para sa atin ngayon. Amen po ba? Sige po, deserve ni Lord na palakpakan natin siya. Ang encounter po na ito ay hindi lang nagpakita ng presensya ng Diyos. Ipinakita rin ito kay Moses ang kanyang limitasyon. At minsan, inahayaan po ng Diyos na makita natin ang ating mga kahinaan para matutunan nating umasa sa Kanya. God's calling will always make you aware of your weakness. Not to shame you, but to show you that His strength is enough. Kapag tinawag ka ng Diyos, ipapakita niya ang iyong kahinaan, hindi para tayong mapahiya, kundi para ipakita sa atin na sapat siya kahit kulang ka.
Kapag naramdaman nating hindi natin kaya, baka iyon na mismo ang patunay na tinatawag ka ng Diyos. Dahil gusto po niyang ipakita sa atin na kaya niya kahit hindi mo kaya. Ang sagot po ng Diyos kay Moises ay hindi, kaya mo yan. Kundi, ako'y sa iyo. Hindi niya binigyan si Moses ng motivational speech. Binigyan niya ito ng kanyang presensya. Hindi po kailangan ng Diyos ng malakas. Kailangan niya ng handang sumama sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ang tagumpay po ng misyon na hindi po nakasalalay kung gaano tayo kagaling, kundi kung gaano siya kalapit sa atin. Kaya kahit mahina ka, kapag kasama mo ang Diyos, sapat na. Amen po ba? Kaya kapag naiisip po natin hindi tayo karapat-dapat, tandaan po natin, si Moises ay takas. Si Gideon ay mahina. Si Pedro ay padalos-dalots. Pero lahat po sila ay kinamit ng Diyos. Ganon din sa'yo. Hindi po niya kailangan ng perpekto, kundi ng pusong handang sumunod. When God calls, He doesn't look at your ability. He looks at your availability. Kaya dalangin ko po ng biyaya at pagpapala, kapag nararamdaman nating hindi po tayo sapat para sa pinapagawa ng Diyos, lagi po nating tandaan na sapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen po ba? Sige, bigyan po natin ulit ng palakpak si Lord. At dito po natin makikita kung paano sinagot ng Diyos ang pagdududa ni Moises. Hindi po sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob, kundi sa pamamagitan po ng kanyang presensya. Ang sabi ng Diyos, ako'y sa iyo. Kaya sa susunod na katotohanan, sa pagsugo ng Diyos, matutunghayan po natin ang pinakamatamis na pangako ng Diyos sa bawat tinatawag niya. Ano po yan? The assurance of God's presence. Sa verse 12 po, ang sabi niya, tunay na ako'y sa iyo. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasampahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Ang sabi po ng Diyos. God's presence is the greatest promise. Hindi kapangyarihan, hindi plano, hindi tagumpay, kundi ang kanyang presensya. Ito po ang unang pangako ng Diyos kay Moises. Ako'y sa iyo. Ibig sabihin, hindi po niya ipapadala si Moises na mag-isa. Dahil ang bawat utos ng Diyos ay laging may kasamang presensya ng Diyos. Kaya hindi niya kailangang alamin ang lahat ng detalye. Ang kailangan lang niya ay malaman na kasama niya ang Diyos. When God sends, He also goes with you. Kapag ang Diyos po ay nagsugo, siya rin ay isasama sa iyo. Kaya si Moises, kahit po natatakot at nagdududa sa sarili, ay nakatiyak sapagkat ang kanyang lakas ay hindi po galing sa kanya, kundi sa Diyos na kasama niya. The power of the mission is not in the messenger, but in the presence of the Master. Ang kapangyarihan po ng misyon ay hindi po nakasalalay sa mensahero, kundi sa presensya ng Panginoon. At kapag ang Diyos po ay kasama, walang lugar na ordinaryo. Ang bundok po ng Sinai o yung Horeb, na dating karaniwang pastulan lamang kung saan nagpapastol si Moses, ay nagpakita po ang Diyos sa kanya doon sa pamamagitan na nag-aapoy na puno na hindi nasusunog. Ito po ay naging banal na dako, naging banal na lugar. At mula po sa ordinaryong disyerto, naranasan po ni Moises ang kakaibang presensya ng Diyos na nagbigay ng katiyakan sa kanya. Kaya kahit sa harap po ng Faraon, dala po niya ang kapangyarihan ng presensyang iyon. Kaya tunay nga po, the presence of God
can turn your wilderness into a place of worship and your weakness into a testimony of His power. Kaya mga kapatid, ang presensya po ng Diyos ay kayang gawing lugar ng pagsamba ang iyong ilang na pagsubok. Kaya't bago pa man po magsimula o nagsimula si Moses, sinabi ng Diyos ang wakas, kapag nailabas mo ang aking bayan, sasamba kayo sa bundok na ito. Ang Diyos po ay nangungusap mula sa pananaw ng tagumpay. Dahil kung siya ang kasama mo, tapos na ang laban bago pa magsimula. Amen po ba? Mga kapatid, baka naroon ka ngayon sa inyong sariling Horeb. Yung panahon ng pagkalito, yung panahon ng pagkapagod, panahon ng pag-iyak o kawalan ng direksyon. Pero wag po natin itong kalilimutan. Kapag kasama natin ang Diyos, ang lugar ng paghihirap ay nagiging lugar ng paghuhubog. At ang lugar ng luha ay nagiging lugar ng lakas. At ang lugar ng takot ay nagiging lugar ng lakas. At ang lugar ng takot ay nagiging lugar, mga sandali, sabi nga po, ay nagiging lugar ng mga sandaling iyon, ay pagkakataon para palakasin tayo. Patatagin tayo at ihanda tayo para dalhin ang kanyang presensya sa iba. Kaya ang susunod po nating tanong ay, handa ka bang lumakad sa tinatawag ng Diyos kahit hindi mo alam ang buong plano? Basta't alam mo na kasama mo siya sa bawat hakbang. Ganito rin po ang ginawa ni Moses. Nang tawagin siya ng Diyos, hindi pa niya alam ang lahat ng detalye. Hindi po niya alam kung paano niya hihikayatin ang Faraon o kung paano niya ilalabas ang Israel. Ngunit may katiyakan po siya, kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. At ang layunin ng Diyos po, ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Kaya pagkatapos niyang tiyakin kay Moises na siya'y sasama, ipinakita rin po niya kung saan ang misyon na ito. At dito po natin makikita ang huling katotohanan, ang purpose ng mission na ibinigay niya kay Moises at ibinibigay din po niya sa atin ngayon. The purpose of the mission. Ano po ang purpose? Upang mailabas ang aking bayan, sabi diyan. Hindi lang siya tinawag ng Diyos para maranasan ang presensya nito, kundi para kumilos ayon sa kanyang layunin. Ang bawat encounter ay may mission, ang bawat pagtawag ay may dahilan. At ang dahilan ng kanyang presensya ay malinaw, upang ang kanyang bayan ay mailabas mula sa kadiliman ng pagkaalipin tungo sa kalayaan at pagsamba sa Kanya. Ang misyon po na ito ay hindi tungkol lang sa karangalan ni Moses, kundi tungkol sa kalayaan ng kanyang bayan. Hindi rin po ito proyekto ni Moises. Ito po ay puso ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Hindi po tinawag ng Diyos si Moises para pasikatin siya, kundi para palayain ang iba. Ang tunay na tagpo sa Diyos ay palaging umahantong sa mga taong nangangailangan sa Kanya. At ganito rin po sa atin. Kapag tunay mong nakatagpo ang Diyos, hindi ka na mananatiling tahimik. Kapag naramdaman mo ang kabutihan niya, gugustuhin mong iparanas din ito sa iba. Amen po ba? Ang misyon po ay hindi lang para din sa mga pastor. Hindi lang din po para sa mga leader lang. Ito po ay panawagan sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang puso po ng Diyos ay tumitibok para sa mga naaapi. Narinig po niya ang daing ng Israel. Alam niya yung pagod, yung bugbog, hirap na tinitiis, yung wala na silang pag-asa. Alam po yun ng Diyos. At mula po sa langit, nagsimula ang kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang habag. Ang tawag po ni Moises ay nagsimula po
sa luha ng mga tao. Hindi po bulag ang Diyos sa sakit ng kanyang bayan. Kaya tinawag po niya ang kanyang lingkod. Mga kapatid, baka kaya inilalagay ka ng Diyos sa posisyon mo ngayon ay dahil may mga tao siyang gustong tulungan sa pamamagitan mo. Maaaring hindi kasing laki kay Moises ang iyong misyon. Pero may mga Israel din sa paligid mo, mga taong kailangang mailabas mula sa kanilang Ehipto. Sa kasalanan, sa bisyo, sa takot, sa kalungkutan. Ang utos po ng Diyos na ilabas ang aking bayan ay hindi lamang pag-alis sa Ehipto, kundi paglapit sa Diyos. Hindi lang po sila pinalaya mula sa pagkaalipin, kundi tinawag patungo sa pagsamba. Hindi lang po gusto ng Diyos na lumaya tayo, gusto niya ring makasama tayo. Dahil ang layunin po ng pagliligtas ay hindi lamang kalayaan, kundi pakikipag-ugnayan. Kaya sa bawat gawain po ng ministeryo, evangelism, or discipleship, hindi lamang po natin itinuturo sa mga tao kung paano maligtas. Itinuturo po natin kung paano mahalin at sambahin ang Diyos. At ito po ang pinakamagandang katotohanan. Ang ginamit po ng Diyos para magpalaya ay dating bihag din. Si Moises po, na minsan tumakas sa Ehipto dahil sa kabiguan, ay siya ring ginamit ng Diyos para magpalaya sa iba. Ganito po ang biyaya ng Diyos. Ginagamit niya ang mga dating sugatan upang gamitin ang iba. Your past does not disqualify you. It prepares you for the people you are called to reach. Hindi po hadlang kung ano man ang ating mga nakaraan sa pagtawag ng Diyos sa atin, kundi ito po ay paghahanda para sa mga tinawag kang abutin. Mga kapatid, ang Diyos po ay patuloy ring naghahanap ng mga Moises sa ating panahon. Mga taong handang tumugon sa kanyang panawagan upang mailabas ang kanyang bayan. Baka ikaw na ang tinatawag niya ngayon. Sabihin niyo nga po sa katabi mo, baka ikaw na. Ang tanong, handa ka bang sumagot? Narito ako, Panginoon, isugo mo ako. Brothers and sisters, kung kayo po ay naniniwala na tinatawag po kayo ng Diyos, hindi po aksidente na naririnig nyo ang mensaheng ito ngayon. Ang Diyos po na tumawag kay Moises noon ay siya ring tumatawag sa atin ngayon. Amen po ba? At gaya po ni Moises, hindi lang niya tayo tinatawag para makadama ng kanyang presensya, kundi para po tayong mabuhay sa kanyang layunin. Kaya bago po tayo magtapos, bilang ating aplikasyon, alamin po natin kung paano po magkaroon ng life-serving encounter mula po sa buhay ni Moses. Una, be sensitive to God's call. Baka hindi po nag-aapoy na puno. Baka hindi po sa nag-aapoy na puno tayo tinatawag, kundi sa tahimik na tinig ng Espiritu siya nangungusap. Makinig. Minsan, ang tawag po ng Diyos ay nasa simpleng pangangailangan sa paligid mo. Pagmasdan mo ang paligid mo. And second, be willing to be shaped. Tulad po ng nasa potter's hand, hayaan mong hupugin ng Diyos ang puso mo. Ang paglilingkod po ay hindi tungkol sa galing, kundi sa pusong handang magpasakop. And third, be confident in His presence. Huwag po tayong matakot dahil sinabi ng Diyos kay Moises, ako isa sa iyo. Yan din po ang sinasabi ng Diyos sa atin.
ako'y sa iyo. Ang lakas mo ay hindi galing sa sarili mo, kundi sa presensya niya. And last, be faithful to the mission. Hindi po kailangang malaki ang iyong ginagawa. Kailangan lang ay tapat ka. Dahil sa mata po ng Diyos, ang bawat maliit na paglilingkod ay may bigat ng walang hanggang halaga. Sa akin pong pagtatapos, kapag tunay mong nakatagpo ang Diyos, hindi mo kayang manatiling pareho. Ang tunay na encounter ay hindi lang nagbabago ng puso. Ito'y nagtutulak sa iyo na maglingkod. Kaya ang tanong po sa atin ay, handa ka bang maging kasangkapan ng Diyos? Handa ka bang sabihin, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako? Mga kapatid, nakita natin mula sa buhay ni Moses na ang life-serving encounter ay hindi lang karanasan, kundi ito po ay isang paanyaya. Paanyaya ng Diyos na maging sensitibo sa kanyang tawag, magpasakop sa kanyang paghuhubog, magtiwala sa kanyang presensya, at maging tapat sa kanyang misyon. Dahil kapag tunay nating na-encounter ang Diyos, hindi na tayo mananatiling pareho. Hindi lang po niya hinahawakan ang puso natin, hinuhubog po niya ang mga buhay natin. Hindi lang po siya nagbibigay ng damdamin, binibigyan niya tayo ng direksyon. At sa bawat tunay na encounter, lagi pong may paanyaya. Sumunod ka, maglingkod ka, magpagamit ka. Kaya bago po tayo umawit, ito po muli ang tanong sa atin, handa ka ba? Handa ka bang maging kasangkapan ng Diyos? Handa ka bang tumugon at sabihin, Panginoon, narito po ako, gamitin mo ako. Habang inaawit po natin ang Potter's Hand, hayaan po nating ihubog muli ng Diyos ang ating puso para sa kanyang layunin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang awitin na ito. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself.
kapatid, sa muli nating pag-awit, maaari bang maging panalangin mo ito sa harapan ng ating Diyos? Sabihin mo sa Kanya, maaari mong itaas ang iyong kamay, sabihin mo na, take me Lord, mold me Lord, use me Lord, and fill me Lord. Nais kong ang buhay ko ay gamitin mo ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong plano. Minsan pa natin itong awitin na nanggagaling sa ating mga puso. Maging panalangin natin ito. Gamitin ng Diyos ating mga buhay. Take me, mold me, and use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, you call and you guide me, Lord. Hold me, guide me, and lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hands. Panginoon, sa oras pong ito, nakikita, nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. Lord, kagaya ng aming inawit, kagaya ng ginawa mo kay Moises, linisin mo nga po, Panginoon, ang aming mga puso. Hubugin mo ito, O Diyos, ng ayon sa iyong nais. Baguhin mo ito, Panginoon. At ang panalangin namin, O Diyos, kagaya ng ginawa ni Moises, pagkatapos mong hubugin at linisin, ipinagamit niya ang kanyang buhay sa iyo. Lord, gamitin mo ang aming mga buhay. Puspusin mo kami ng iyong banal na presensya. Alam namin, Lord, na sa mga panahong ito, naghahanap ka ng mga katulad ni Moises. Panginoon, narito po kami ngayon, handang magpasugo sa iyo, handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po ng marami. Salamat, O Diyos, sa pagsama mo lagi sa amin. At ito po ang nais namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Na maranasan ang iyong presensya sa araw-araw ng aming mga buhay. San man kami naroroon, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga opisina, sa school, o sa anumang dako, Panginoon, kami pumupunta. Kagaya ni Moises, makasama ka namin lagi. Ang presensya mo, ang siyang laging nagbibigay sa amin ng lakas. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo sa umagang ito na aming narinig. Dalangin ko nga po, Panginoon, ito'y maging buhay, Panginoon, at maging inspirasyon sa lahat ng iyong mga anak na nakarinig nito. Nawa, Panginoon, sa pag-alis namin sa lugar na ito, dala-dala namin ang mga salita mo, ang mensahe mo, Panginoon, ang pangungusap mo po sa amin sa oras po ito. Maraming salamat po, Panginoon, at ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Sige po, bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning po. Sige po, manatili na po tayong nakatayo at i-ready na po natin yung ating tithes and offering. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos at banal, dakila sa lahat, maraming salamat po ngayong umaga, Panginoon.
Dalangin ko, Panginoon, na patuloy po na ma-encounter ka namin sa bawat umaga sa buhay namin, Lord God. Maraming salamat po ngayong umaga. Dinadalangin ko, Panginoon, na likhaan mo po ang bawat isa sa amin ng bagong puso. Yung pusong mapagbigay, Panginoon, yung pusong masunurin, O Lord, sa iyong misyon. At dalangin ko, Panginoon, bilang pagtugon namin sa misyon namin ngayong umaga, tanggapin niyo po itong aming mga tithes and offering dahil ito po ay galing sa aming puso ng may kagalakan, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Hayaan niyo na patuloy kaming makasunod sa gawain ito, Panginoon, upang maging kagamit-gamit po kami sa iglesyang ito, O Diyos. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyong i-bless yung mga taong gumaganap sa gawain ito, Panginoon. At gamitin niyo lamang kami bilang kasangkapan, Lord God. Maraming salamat po. At sa mga taong hindi pa po nakakaunawa sa ganitong gawain, dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo rin po sila ng karunungan, ng pangunawa upang makaganap sa ganitong gawain, Lord God. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over it. And it will come back to you. So you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over it. And it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Sige po, minsan pa po tayong tumayo at magbalik ng papuri sa ating Diyos. Pinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sige, itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos Ama na mayaman ang pag-ibig sa atin. Nais niya ang patuloy na encounter para sa atin so that we can really serve Him ng matagumpay, maayos at tuloy-tuloy. Sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na lubusang mayaman ng biyaya at tabag para sa atin. Manatili tayo sa kanyang paghari upang patuloy ang paglilingkod na ito ay maganap. Gayon din, O Diyos, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal, patuloy na sumasa atin upang tayo'y turuan, gabayan at patuloy na pag-alabi ng konbiksyon na nasa ating buhay upang sa gayon ang paglilingkod sa Diyos ay magawa natin ng maayos, ng tuloy-tuloy para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Kagalakan, pag-ibig at kapayapaan ay patuloy na sumaatin at maghari sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.